Good morning, a blessed church. Alam ko po, miss na po natin ang isa't isa. This is our second week of conducting worship services online. Magkakahiwalay man po tayo physically, pero ang pinakamaganda po, we are still one in Christ. So kahit po saan tayong dako ngayon, sa ating kanya-kanyang mga tahanan, hindi po tayo bibiguin pa rin. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. The presence of the Lord is still with us. At sa pagkakataong ito, gusto ko po kayong imbitahan sa isang scripture reading. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay iikot sa Exodus chapter 14. This is quite a long passage, pero sa ating pong scripture reading, I just want you all to focus on verses 13 and 14. So, babasahin ko po muna sa English translation, particularly New Living Translation. At ito po ang sabi. Exodus chapter 14, verses 13 to 14. But Moses told the people, "Don't be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm." Sa wikang Tagalog naman po, ito po ang sabi, "Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo." May the Lord bless the reading of His Word. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paggabay. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa kabila po ng katotohanan na kami po ay humaharap sa isang matinding krisis. Hindi po nagbabago na ikaw ang Diyos na nakaupo sa trono. Ikaw pa rin po ang hari ng mga hari, and you are in control of everything. We trust you, Lord. We submit to your will. At sa tagpong ito, Lord, kami po ay nagpapasakop sa iyong salita. Baguhin niyo po kami, kausapin niyo po kami. At hayaan niyo po, Panginoon, sa aming pakikinig, kami po ay mapalakas at makapagbigay ng lugod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naranasan niyo na po ba na matrap sa isang situation? So technically, lahat naman po tayo trapped ngayon because of the lockdown. Ano? But what I meant was, yung uri ng sitwasyon na masasabi mo talagang dead end na. Yung talagang wala ka nang magawa, maliban na lang sa paghingi ng saklolo. Alam niyo po, even the Israelites, kahit po sila ay chosen nation, they are not spared sa ganitong klaseng sitwasyon. Matapos ang 400 years na pagkaalipin nila, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makalaya. So nagmarcha sila palabas ng Egypt, mahigit 2 to 3 million of them. At so hindi po inaasahang tagpo, kinaharap nilang isang literal na dead end. They've been trapped in front of the Red Sea. Masarap sanang mag-celebrate na lang at mag-swimming kasi sa tagal ng panahon na sila ay nag-work under Egypt, sila talaga ay pinahirapan at walang day off. Ito na sana yung pagkakataon na pwede silang magdiwang. Pero malinaw po sa kanila, maliwanag na hindi pa tapos ang problema. The Egyptians pursue them and there's nowhere to go. Today, may we all realize that those who trust in the Lord knows no dead end. And when there's nowhere to go, God gives us valid reasons to stay calm. Ang message po ngayon ay entitled Stay Calm from Exodus chapter 14. Hindi lamang po basta pinalaya ng Diyos ang mga Israelites mula sa mga Egyptians. He also promised a land where they can stay, the land of Canaan. Kaya po ang tawag natin doon promised land kasi ito po ay isang lupang pangako. At meron pong dalawang pamimilian na daan patungo rito. Number one, pwede silang mag-take ng shortcut by going north, papuntang Hilaga, which will only take them maybe a week. Pero, mas pinili ng Diyos na tahakin nila ang southeast route na lubhang mas malayo. Exodus 13 verses 17 to 18 tells us why. Kung babasahin po natin yon, makikita po natin that the Philistines encamped at the north. Doon pala nananahan ang mga Pilisteo. Kaya kapag po sila ay gumawi sa bandang norte, mapipilitan silang makidigma
kung tatahakin po nila yung shortcut. Kung nagkataon, malamang naisip nila na bumalik na lamang po sa Egypt at muling magpaalipin. And as we understand from this background or reference verse, God reserves them for a great victory against their oppressors. And of course, oppressors are pertaining to the Egyptians. And He chose the Red Sea as their battlefield. Mula sa nakakapanit na karanasan ng mga Israelita, may makakatas po tayong mga katotohanan na sadyang makakapagbigay sa atin ng kapanatagan, makakapagpakalma sa atin. So, number 1, pag-usapan po natin, concede to God's sovereignty. Again, concede to God's sovereignty. Makikita po natin ito sa verses 1 to 4. Ang sabi, sinabi ni Yahweh kay Moises, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot at Baal-Zephon, sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng Faraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi nyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang Faraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh, sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Ang ibig pong sabihin ng concede ay pagsuko, pagtanggap, o pag-amin. Kapag sinabi naman po natin that God is sovereign, it means that God is in control. Kilala po natin ng Diyos bilang isang dakilang tagapamahala. At dapat po kapag naniniwala tayo na ang Diyos ay sovereign, kasunod nun ay yung kapanatagan sa ating puso. Kapanatagan ang dulot po nito kasi alam natin na saklaw ng kapangyarihan at pamamahala ng Diyos ang lahat ng bagay. So gaano kahirap man ang sitwasyon natin sa ngayon, individually, as a church, or as a nation, we believe that God is in control because He is seated on the throne as a sovereign God, as our sovereign God. Yung isa pong anak ko na si Rosh, mahilig po siyang maglaro ng chess. At ako po, isa sa mga paborito niyang kalaro. Kasi po kapag kalaro niya ako, nagmumukha siyang grandmaster. Lagi po akong nakakalo sa kanya. At ang napansin ko po, kapag kami naglalaro ng chess, isa sa mga typical na ginagawa niya, mahilig siyang magpakain ng pyesa. Kahit yung mga mahahalagang pyesa, ipinapakain niya. At ako naman, dahil parang masanay yata ako sa dama, kaysa chess, kain ng kain. At wala akong sinasayang na opportunity. Dahil ang feeling ko, mas lalamang ako kapag kinain ko yung mga ipinapain niyang pyesa. At huli na palagi para malaman ko na lahat pala ng ginagawa niya ay pagbibigay lang sa akin ng pagkakataon para ma-trap. Ito pala ay strategy. Sinasadya niya pala pang ipakain yung mga mahahalagang pyesa para ma-execute yung kanyang plano. And before I know it, checkmate na si Daddy. Wala nang lusot. I already lost the game. And alam niyo po, one thing I realized about that, God does the same thing to us plenty of times. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin sa maraming patagpo ng ating buhay. Verses 1 to 4 of Exodus chapter 14 reveals God as the one in control. Meron siyang game plan at strategy. Malamang nga po naisip ng mga Israelites during that time, Lord, bakit iikot pa kami? Bakit pa kami dadaan ng southeast? Nandiyan naman ang north na pwede naming daanan, meron namang shortcut. At saka bakit kami titigil sa harap ng Red Sea? Alam naman namin dead end yun. Pwedeng marami silang confusion, maraming complaints during that time na sumasagi sa kanilang isipan. Yet God's plan is clear. As we read it a while ago sa verses 1 to 4, makikita po natin ang plano ng Diyos. No? Iisipin ng Pharaoh, kapag nakita sila na nagtutumpok-tumpok sa harapan ng Red Sea, iisipin ng Paraon na hindi nila alam ang kanilang gagawin, kaya sasamantalahin nila ang pagkakataon. Tapos, ang sabi ng Diyos, patitigasin niya ang puso ng Paraon para habulin ang mga Israelita. And when that happens, ipapakita niya sa kanya, 10 ng kanyang mga kawal, kung gaano siya kahusay. Makikilala niya at ng kanyang mga tauhan kung sino ba si Yahweh na kinakalaban nila. God's plan is very clear.
Maaring narilito ka rin ngayon, ano? Maybe you are in the same situation, marami kang tanong sa iyong isipan, bakit nga ba ipinahintulot ng Diyos ang COVID-19? Naapektuhan tuloy pati ang church gathering, naapektuhan pati source of income natin, mga relationships natin, hindi natin mahawakan ng isa't isa. And God seems to allow our opponent to capture our important pieces. Parang Lord, parang patalo na tayo kung chess ang pag-uusapan. But let us not forget that God is the grand master. And He's the best tactician. He knows exactly what our opponent is thinking. Actually, higit pa nga ron, he doesn't just know what his opponents are thinking. He can even direct one's heart according to His will. So He rules, He reigns. Why? Because God is sovereign. At dahil po siya ay sovereign, our victory is set because God is in control. So that's our first point. Concede to God's sovereignty. And for a second point, anticipate God's consistency. Again, anticipate God's consistency. Makikita po natin ito sa verses 5 to 9. But at this point, let me just read to you verses 5 to 7. Nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. So, tulad ng sinabi ng Diyos, nagbago ang isip ng King of Egypt. Nagbago ang isip ng Pharaoh. Hinabol nila ang mga Israelita gamit po ang kanilang mga kagamitang pandigma. Nabanggit po natin dyan, no, yung mga karwahe or sa English, chariots. Ito po ay equivalent sa ating mga modern day tanks. Ito ay napakahalagang kasangkapang pandigma noong sinaunang panahon. At sa pananaw po ng mga sinaunang Egyptians, by the way, konektado sa pagkilos at kapangyarihan ng kanilang mga Diyos ang mga kaganapan sa kanilang bayan. So halimbawa po, kapag sila natalo sa isang bansa, sa isang digmaan, halimbawa, nangangahulugan po yun na ang Diyos nila ay maaaring mahina kaysa sa Diyos ng kalaban, o maaari namang hindi naman mahina pero nananahimik lang. So baka wala lang sa mood. No? And as we know, ang dami pong Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Even Pharaohs consider themselves as God, by the way. At makikita po natin, nang habulin po ng mga Egyptians ang Israelites, siguro naisip nila, malamang hindi napapayag ang mga Diyos natin na magpatalo. Our gods were silent during the 10 plagues. Na-recall niyo po ba na pinadalan sila ng 10 salot ng Diyos dahil ayaw nilang patakasin o palikasin ang mga Israelita at walang nagawa ang kanilang mga Diyos. No? So, maybe iniisip nila, well, baka tahimik lang ang mga Diyos natin during that 10 plagues, pero baka nasa mood na sila ngayon. Baka this time, kapag nakita nila na ang mga Israelita ay trapped na at wala nang magawa sa kanilang sitwasyon, maybe our gods will help us. Maybe this time, we will win the battle. At alam niyo po, those who belong to Christ belong in a winning team. Bakit? Kasi po, consistent ang Diyos natin. Pag sinabing consistent, hindi pabago-bago. Consistent ang Diyos natin na pinananaligan, taliwas sa mga Diyos ng mga ancient Egyptians. Hindi po siya pabago-bago. Mahal ka niya noon, mahal ka pa rin niya ngayon, at mamahalin ka pa rin niya bukas. So kung naitawid ka niya noon, itatawid ka pa rin niya ngayon, at itatawid ka pa rin niya bukas. He will never change His perspective about you. Kahit sa maraming pagkakataon, nagbabago, nagpa-fluctuate ang ating affection sa Panginoon, nagpe-fail tayo sa ating mga pangako, but God will never fail. He will never change. Our circumstances may change, but God won't. He is consistent. So that's our second point. It is very important for us to anticipate God's consistency in whatever situation that we are facing. And third point for today, lean on God's protection.
Again, lean on God's protection. Makikita po natin ito sa verses 10 to 20 ng ating main text. But let me just read to you verses 10 to 12. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumain sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. So yan, nagkasisihan na po, ano? Nagpanik ang mga Israelites, pinagsisihan nila ang kanilang desisyon na lumabas ng Egypt at sinisi rin po nila ang kanilang leader na si Moises. Nabilis nilang nakalimutan ang mga kamanghamanghang bagay na ipinakita sa kanila ng Diyos. Ano-ano po yun? Nasaksihan nila kung paano magpadala ng salot ang Diyos sa Ehipto para sila ay pagsanggalang, para sila ay makatakas, para sila ay palayain. Nakalimutan po nila yung Passover event. If you still recall, during that time na ang angel of death ay lumakad sa lugar na iyon at nilagpasan sila dahil ang kanilang mga pintuan ay pinahiran nila ng dugo. No? They have forgotten that precious moment, that amazing event that took place. They also have forgotten the pillars of cloud and fire. Nakalimutan nila na kapag sila'y naiinitan sa katanghaliang tapat sa araw, meron pong lilim na sumusunod sa kanila. At kapag sila naman ay giniginaw sa gabi at walang makita dahil madilim, there's that pillar of fire following them. Kinain ng takot ang kanilang pananampalataya. They have forgotten who God truly is. At alam niyo po, the devil is still using the same strategy even today. Our faith gets paralyzed when we are full of fear. When we panic, we end up forgetting who God truly is. So kalma lang tayo. Sa verses 13 to 14, ito po ang sabi, sumugot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Yan na. Alam niyo po ba, may sapat na dahilan ang mga Israelita na manahan sa proteksyon na maibibigay ng Diyos. If their God is not able to protect them, the enemy gets the glory, definitely. And God will never allow it to happen. At saka bukod po roon, meron kasing praktikal na dahilan kung bakit sila kailangang ipagsanggalang ng Diyos. Kasi po, kailangan ng Diyos na i-preserve ang Israel as a nation, kasi dito po nakatakdang magmula ang ating tagapagligtas na si Jesus. So it needs to be preserved. It needs to be protected. Gagawin ng Diyos ang lahat para ang lahat ng kanyang pwedeng gawin para lang hindi mapigilan ang kanyang malawakang plano, especially when we are talking about His redemptive plan, yung kanyang plano ng pagtutubos sa sangkatauhan. So, ibig pong sabihin, by protecting the Israelites, He was also protecting all of us. Hindi po ba? Hindi lamang sila ang pinaglalaban ng Diyos, pati po tayo. So, makikita rin po natin na hindi lang basta ipinaglaban ng Diyos ang mga Israelites sa Egyptians. Iningatan din sila ng Diyos mula sa init ng araw at lamig ng gabi through the pillar of cloud and fire. And because He was successful in preserving them as a nation, we, at this point in time, we no longer fear death and punishment because of what Jesus did on the cross for us. So kung sila po ay merong Exodus experience during the Old Testament times, tayo naman po under the New Covenant, our Exodus is Jesus. So anong ginawa ng Diyos? He provided a way for us to be forgiven and to be saved. Ang ating pong nakakatakot na kaaway, sin as our greatest enemy, has been defeated by Christ.
So the question is, what else do we fear? So napakahalaga po as Christians, as believers of Christ, to lean on God's protection. Our fourth and last point, marvel on God's power. Again, marvel on God's power. Makikita po natin to sa verses 21 to 31, but let's just read verses 24 to 25. Nang magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo'y ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. So, sa pagkakataong ito, God's word was fulfilled as the Egyptians began to realize how powerful God is. They realized that they are not fighting an ordinary battle. So naunawaan po nila na hindi naman para talaga mga Israelites lang ang kalaban nila. Hindi lang sila ang kanilang kinakalaban, kundi ang makapangyarihang Diyos na kumakalinga sa mga ito. So they have realized they have no match for Yahweh. Verses 26 to 28, sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat, ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagtagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ang mga karwahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa mang natira. Nakakatuwa po kasi noong 1987, na-recover ng isang archaeologist na nagngangalang Ron Wyatt ang ilang bahagi ng mga ito sa ilalim ng Red Sea. So nakakita po sila ng ilang mga ebidensya sa ilalim po ng Red Sea. Meron pong website yan si Ron Wyatt, meron po siyang sariling museum. Accessible po yan sa internet. And what do we learn from this? Anumang sitwasyon o kondisyon ang kinalalagyan mo ngayon, kalaunan mauunawaan mong inilagay ka ng Diyos dyan upang mamangha. You will be filled with awe just like the Israelites, and you will marvel in His power. So when you're trapped in the wilderness, while the enemy pursues you, and there's nowhere to go, stay calm. Yan po ang gustong sabihin sa atin ng Diyos ngayon. Alam ko, nagpapanik ka, at maraming nagaganap sa paligid, you don't know what to do, hindi mo alam kung kakasya pa ba ang supply mo, hindi mo alam kung kailan patatagal ang krisis na ito, hindi mo alam kung ano pang epektong masama nito sa mga susunod na pagkakataon. The Lord tells you today, anak, kalma lang. Just stay calm. Concede to God's sovereignty. Anticipate God's consistency. Lean on God's protection. Marvel on God's power. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na hinadya mo po na kami ay makapakinig ng iyong salita. Ito po ang pinakamahalagang bagay para sa amin, Panginoon. Marinig ang iyong tinig. Thank you for your direction. Thank you for your comfort, Lord. Tulungan niyo po kami na mapanatag sa iyong mga pangako. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na isin ang iyong paggabay sa aming mga buhay. Baguhin niyo po kami, Panginoon. At ipakita niyo po sa daigdig na kami po ay iyong ipinagsasanggalang ng mga anak ng Diyos ay makakaasa sa isang Diyos na makapangyarihan. We thank you, Lord God, because as children of God, we know no end. Because we have a sovereign God na pwede namin pagkatiwalaan. Lord, we give you glory and praise today. Gabayan niyo po kaming patuloy. We continually pray, Lord God, na ang krisis na ito ay magwakas na sa lalong madaling panahon, Lord. Continue to protect us and sustain us, Lord. And sa lahat ng ito, Panginoon, we believe ang endpoint po ng krisis na ito ay ang kaluwalhatian mo, Panginoon. You have a plan and we trust your plan. In the name of Jesus, we pray. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay at bilang pagtanggap po sa biyaya mula sa Panginoon.
sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.